kaso, may bago pong balita tungkol sa pananatili ng dating ARMM Governor Saldi Ampatuan sa Philippine Heart Center. Balikan po natin live si Chino si Chino Gaston. Nandun po siya. Chino pa rin. Chino! Yes, Mike, kakapasok lamang na impormasyon na nakuha natin. No? Meron tayong hawak na official document mula sa Quezon City RTC Branch 221 na nagsasabing pinahihintulutan na ng korte na manatili or hospital confinement dito sa Philippine Heart Center si suspendidong ARM Governor Zaldi Ampatuan hanggang alas 12 ng tanghali bukas habang para mapagbigyan daan ang mga rekomendasyon ng kanyang doktor na mga isasagawang pagsusuri sa kanyang katawan dahil nga sa sinasabing sakit nito sa puso. No? So ito'y matapos kanina na napakatagal na paghihintay ng mga kawani ng media pati na rin ng mga tauhan ng BJMP na nagsabi na kanina may kautusan na mula kay DILG Secretary Jesse Robredo na kapag alas 6 hindi pa ibabalik o hindi pa lumalabas ang kautusan ng korte, ibabalik na siya sa Quezon City Jail Annex sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. So pag-uulit natin, pinahihintulutan si suspendidong ARM Governor Zaldi Ampatuan na manatili muna dito sa hospital confinement sa loob ng Philippine Heart Center hanggang alas 12 ng tanghali bukas. Batay na rin sa kautusan ng korte. Mike. Chino, paano yung mga taga-BJMP na nagpunta dyan para kunin na si dating Governor Zaldi Ampatuan, Chino? Mike, yung mga tauhan ng BJMP, ito yung tinatawag nila parang special forces nila, yung Special Tactics and Response Team. Ito talaga yung nagbabantay sa mga Ampatuan, no? Hindi lang kaya dating suspendidong ARM Governor Zaldi Ampatuan, kundi sa buong angka ng Ampatuan doon sa Quezon City Jail Annex. Ang ating pagkakaintindi ay bumalik na ito, no? Yung mga ambulansya nila at kanilang mga patrol vehicles, bumalik na sa likod ng Philippine Heart Center kung saan sila nakaparking at nag-aantabay na at bumalik na sa kanilang mga pwesto para bantayan ito hanggang bukas itong suspendidong gobernador na pansamantalang nakakonfine dito sa Philippine Heart Center. Mike. Maraming salamat, Chino Gaston. Inundi na po ng mga prosekutor ng gobyerno sa Maguindanao massacre na kaso yung pagpapahospital na yan ni Zaldi Ampatuan. Posible raw kasing paraan yan para makatakas ang gobernador. Mula sa lungsod na Maynila nakatutog, live din po ito at eksklusibo. Si Susan Enriquez. Susan. Mike, mahigpit ang ginawang pagkondena ng mga government prosecutors sa pagdadala at pananatili sa ospital ni suspended Maguindanao Governor Zaldi Ampatuan. Sa isang statement na binasa ng chairman ng prosecution team ng Maguindanao Massacre na si Senior State Prosecutor Peter Medalye, pinahayag nila ang pagkadismaya sa pagdala sa ospital ng Maguindanao Massacre suspect na si Zaldi Ampatuan. Nakakalungkot daw isipin pero paraan daw ito para umpisahan na ng suspendidong ARMM Governor na takasan ang pagkakulong at baka isunod na raw ang pagtakas. Panel of public prosecutors is denouncing in the strongest words the clear and apparent attempt of accused Zaldi Ampatuan through his lawyers to evade his continued detention at the Metro Manila Rehabilitation Center at Camp Bagong Diwa, Taguig City, and to have himself confined at the Philippine Heart Center while the Maguindanao Massacre trial is ongoing. We fear his attempt to have himself confined in a hospital would provide him a convenient and easy way to escape. Dagdag ng prosecution, nagulat sila nang sabihin ng doktor na tumingin kay Zaldi na mayroon tong heart ailment, taliwas na naon ng urgent motion for examination dahil umano sa diabetes. On July 5, when accused Zaldi Ampatuan filed an urgent motion for examination, it was primarily on his allegation of suffering from diabetes mellitus. We are surprised that his private doctors now claim he is suffering from a heart ailment. Which is which? We believe his present situation is just an afterthought. Ayon pa kay Prosecutor Medalye, nakatanggap sila ng impormasyon na isang pribadong doktor umano ang tumingin kay Zaldi sa Philippine Heart Center. They brought him to the heart center alleging that his doctor is from the heart center. But the truth of the matter is, he is a practicing doctor of St. Luke's Medical Center, not of the Philippine Heart Center. We regret this turn of events. Dagdag ni Medalye, patas na paglilitis ang nais nilang mangyari pero nababahala daw sila sa nagiging takbo ngayon ng mga pangyayari. All our efforts are being threatened with this development of events.
Sinubukan ng GMA News na kumuha ng pahayag mula sa kampo ni Ampatuan pero ayaw nilang humarap sa media. Ganon din ang mga doktor sa Philippine Heart Center. Mike? Susan, nagpahiwatig ba yung mga prosecutor na yan na may hawak ng kaso ng Maguindanao Massacre kung may mga hakbang silang binabalo kung pinag-iisipang gawin? Dahil dyan sa mga mga nagaganap ngayon na inireklamo nila, Susan? Sa ngayon, Mike, ang sinabi nila, itutuloy pa rin nila yung paghawak sa kaso at actually bukas nga may mga ihaharap silang mosyon. Pero ang sinasabi nga nila, sila'y nadidismaya at nalulungkot sa mga nangyayaring ito, sa mga development na parang nawawalan ng saysay yung kanilang mga effort kaugnay ng kasong ito. Mike? Maraming salamat, Susan Enriquez. Balita mula sa Canada, isang kotse ang tumilapon dahil sa lakas ng tubig na bumulwak mula sa isang manhole. Maaaring napuno na raw ng tubig baha ang manhole kaya umapaw ito at naitulak sa itaas ang nakagarahing kotse. Nasira ang likurang bahagi ng kotse. Samantala sa Amerika naman, tila nagkaroon ng fountain show nang sumirit ang tubig mula sa nasirang fire hydrant. Ito ay matapos mabangga ng isang ninakaw raw na kotse ang hydrant. Ang mga rumisponde sa eksena basang-basa. 2 oras nila itong binuno bago naayos ang fire hydrant. Abangan! Mga Pinoy sa Kuwait hindi magkamayaw sa Philippine ASCALs. Sanggol na tagpo ang patay sa conveyor ng pumping station. At sumisikat sa internet na batang Phil-Australian nasa bansa. Iba pang batang banyaga bumida rin sa mga awiting Pinoy. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras.